Namahagi nga pala ako ng aquarium pati isda dahil sila nga pala ang aking napiling followers. At ikukwento ko nga pala ang huling sandali ni Bukol. Isang umaga nga pala ay nandito si Boy Machuno rin upang bumili ng mga isda. Sa kanyang unang sandok dito sa IBM, ito nga pala ang aming nakita. Isang malaking insekto na para pang tipaklong. Ito nga pala ay pwede daw ipakain sa ating mga masterfish. Kaya naman agad kinuha ni Boy Machuno rin at inilagay nga pala sa aquarium ng ating masterfish. Akala ko nga dito mga katampi hindi kumakain ng mga masterfish na mga insekto. Kaya naman bigla nga ako nagulat at kinain niya ito. Grabe mga katampi, ang galing. Kaya pala napansin ko dahil wala mga insekto sa mga aquarium ng mga masterfish. Kadalasan meron ito sa mga maliliit na isda katulad ng mga gapi. Dito nga pala ay meron na nga siyang napusuan, kaya naman kumuha siya ng isang piraso. Sabi niya 3 piraso pero isang piraso lang. Wait lang, may kukunin ako. Magustuhan. Dito nga pala ay meron ako ipapakita sa kanya, baka kasi magustuhan niya. Pero nga pala akong bagong dating dito ng mga gagamba at mukha silang malalakas. Kung makikita nyo mga katampi, fresh at bagong huli. Kaya naman napa-okay siya dito. After that nga ay meron nga pala siya napansin sa aking flower horn. Yung flower horn ko kasi mga katampi ay parang gusto niya kainin yung isda na nasa ibabaw. Kaya naman kaagad ako sumilip sa aking mga repta, baka naman may naliligaw dito na mga chaks. Dahil dito nga pala ako kumukuha ng mga pagkain ng aking mga flower horn, pati na rin Oscar. Kaya nga pala mga katampi, meron nga pala ako ipapakita sa inyo. Pansinin nyo naman yung aking mga repta ay meron na mga kanyang-kanyang kulambo. Tapos mga katampi, kung makikita nyo din ay meron nga pala ako mga binibirid na mga magagandang gapi. Yung gapi nga pala ito ay galing kay Boss Buloy. Tingnan nyo mga katampi, parang real talaga siya. Tawag nga pala dyan ay Cerberano Red Tail. Kaya naman nabidyoan na nga ni Boy Machuno rin at umalis na nga pala siya. Paglipas ng ilang oras ay pumunta na nga pala dito yung aking napili. Kaya nga pala mga katampi, napili nga pala ako sa mga nagre-register sa aking mga laro. Tapos minessage ko siya at taga-saan siya, tapos pinapunta ko na lang siya dito sa amin. Yung mga taga-malalayo naman ay kinokontak ko, tapos pinapadalang ko na lang sila. So balik na nga pala tayo sa kwento. Dito nga pala ay mayroon nakita si Tapo na isda na pag-alagala dito sa aquarium. Biglaan ko nga pala naalala na meron nga pala ako nilagay dito ng mga maliliit na isda. Yung isda nga pala yun ay tinatawag ng German. Kaya naman mga katampi, naisip ko na ibigay na lang sa kanya. Dito nga pala ay nababaklas nga pala yung mga divider nito, pero yung isa mga katampi ay hirap baklasin. Kaya na lang natin mga katampi. Dito nga pala ay tatanggalan na namin ng tubig. Ginamitan ko nga pala dito ng hose mga katampi para mabilis matanggal yung mga tubig kasi napakabigat talaga mga katampi kung ito ibubuhatin. After that nga mga katampi ay wala na nga palang tubig, kaya naman binuhat na namin ni Tropa. Siya nga pala mga katampi, galing din pala ito sa aking followers na nagbigay sa akin at maraming salamat at nagamit ko pa nga ito. Dahil magbabawas ako mga katampi, kaya naman naisip ko ibigay sa aking mga followers din para sa ganun ay magamit din nila. Dito nga pala ay medyo hirap na nga pala si Tropa, kaya naman binaba muna namin sa kalsada. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung nagbibideo mga katampi. Si Tampo nga pala yung nagbibideo sa amin at sobrang likot niya nga pala. Ito nga pala ay medyo nag-iisip kami kung saan namin nilalagay. Sabi niya sa bubong na lang, pero parang unsafe yun mga katampi, kaya naman bibit-bitin niya na lang nito. After that, natapos na nga pala at nabit-bit niya na nga. Hanggang dito na lang pala ang aking istorya. Bukas ulit at si Don David na nga pala magbo-voice over.